Hi everyone and welcome to a new episode of Few Minutes with Harvey. Good morning guys! Wait lang, cut natin. Nahiya ako kay ate. Good morning guys! So today is another flight day na naman natin and alam nyo ba kung saan tayo pupunta? So definitely naman alam nyo na dahil nakalagay naman na yun sa thumbnail natin. So for today's vlog or for this week's vlog, tayo ngayon ay pupunta ng Korea! Annyeonghaseyo! So ayun guys, to be honest, to be completely honest, our first plan is to visit 4 countries dito sa Europe, which is Poland, Latvia, Lithuania, and Estonia. But since sobrang lamig na and hindi rin in-advise ng mga ka-workmates ko who lives there na doon kami magpunta, so we try to find another country na ayun, unfortunately malamig din. Malamig din. Pero guys, imagine niyo, for 20,000 pesos nakapag-book kami ng flight from London papunta ng Incheon, South Korea. So it's a good catch, no? Kasi imagine niyo the flight from the Philippines ay magkano na, and for us to be able to book that flight ng ganun kamura, so it's a good catch for us. So talagang ginrab namin yung opportunity and nag-apply kami ng visa. And mind you guys, ang visa na binigay sa atin ay multiple visa, ate. It's good for 3 years. So, na-approve tayo ng 3 years ng multiple visa and ibibigay ko naman yung instructions kung paano kami nakakuha ng visa both here in UK and in the Philippines ng ganun katagal. Imagine guys hindi pa kami nakakapunta ng Korea. It's our first time to be in Korea. So, papakita ko sa inyo yung journey natin. So, this vlog composed ng aming travel from here. So, we will be flying via China Eastern. This is not sponsored, pero malay nyo naman, mapansin tayo. And after no, may layover tayo ng 3 hours sa Shanghai Airport and then diretso tayo ng Incheon. So, hanggang yung vlog natin ay hanggang sa process lang ng AREX at nung binili naming pass. And at the same time, yung hotel tour natin. Then, doon natin ikakat bago yung next na part na ng vlog natin, yung ilalagay natin. So, yung itinerary ko naman na ilalagay ko na lang dyan sa baba. From point to point. As in, guys, nagprint pa ako ng copy. Nasaan yung copy? No. Itinerary, nandito sa bag na isa. Anyway, naipapost ko naman yun dyan. Nasa online din naman yung itinerary namin. So, feel free to use it if ever na gusto nyo siyang gamitin and adjust it according to your preference, kasi this vlog ay talagang kinonsolidate lang namin yung mga area na gusto namin puntahan. So papakita ko muna sa inyo yung mga nangyari dito sa lounge. Nandito kasi tayo ngayon sa lounge, and yeah, the next process of vlogs will be like very Patricia Salva. Best heart. Yeah, gusto ko i-achieve yung raw vlog ni Pat. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga vlog niya, like talagang raw vlog, yung talagang capture the moments. Ganun yung gusto ko mangyari ngayon. Hindi yung parang rehearse or detailed na kung ano. I mean, I'll give info pa rin. Mind you guys, I'll put the info here sa mga areas na pupuntahan natin. But definitely, this is a much raw vlog and mas spontaneous. So yun lang muna. Pakita ko lang sa inyo yung mangyari for this, yung before this time mag-start, and then yung transit natin papunta ng Shanghai. So doon na ulit tayo magkita sa Shanghai Airport. Bye! Touchdown to China guys. So dito tayo magstay ng for at least 3 hours kasi yung layover natin ay dito sa Shanghai International Airport. And pagkadating natin dito,
Nag-transfer lang kami. Unfortunately, naiwan na yung power bank ko kasi kailangan daw kapag yung power bank dapat may nakalagay kung ilang yun capacity bago ka makalusot. Yung akin wala. So, naiwan na siya. So, anyhow, yung nakita naman yung mga food natin kanina, sobrang comfortable, mahusay yung piloto. Mahusay din yung service ng China Eastern. Tsaka yung connotation natin na parang pangit kapag China Airlines is nabura siya, guys. At saka yung sa trip.com ako nag-book ng flight namin. So, sobrang okay siya. Wala akong nagiging aberya so far. Hopefully, fingers crossed, up until matapos yung trip namin ay walang maging aberya. So, yan, nag-aantay lang kami dito para makapag-search kami kung sakaling pwede tayong pumasok ng lounge. But if hindi, dito na lang tayo tatambay. So, okay yung food. 2 beses kaming kumain ng rice meal. Yung una chicken, yung pangalawa beef. Nag-offer din sila ng noodles. So, you have the options. So, kung gusto nyo ding itry yung China Eastern, sobrang okay niya. And you don't need a visa pag magta-transit lang naman kayo dito. And alam nyo rin ba na meron kayong 24-hour free wifi? 24-hour free visa dito sa China if ever na may layover kayo ng more than 18 hours or at least 18 hours, yung makakalabas kayo tsaka makakapaglibot kayo. So, yun lang muna. Mamaya na tayo ulit magkita kapag nakaboard na kami ng plane papunta naman ng Korea, and doon natin i-discuss lahat ng mga yung Discover Seoul Pass, yung AREX, at saka yung wifi doon hanggang sa hotel tour bago tayo mag-new vlog. So, after namin magtalo, ayan, nakarating din kami dito sa lounge, and good thing talaga may priority pass kami. And ito ang ating meal. At least na-try natin mga authentic Chinese soup. Papakita ko sa inyo. Wow! Tissue. Gati mo naman. Pakita ko sa inyo sa amin. Yung sa akin shredded pork. Saan sa'yo? Spicy pork something yung kanya. Pakita ko sa inyo. Hi guys! Touchdown to South Korea! Yay! After siguro mga 16 hours of flight, guys, from London, nandito na tayo ngayon sa South Korea, sa Incheon International Airport, and sobrang bilis lang naman ng process. So, hindi ko nalalagyan na pa ng masyadong instruction since you all know the drill naman pag pupunta kayo dito. You know what to prepare. Yung e-arrival card nyo, make sure. I'll put down the link dyan. You have to fill up the e-arrival card 3 days before your arrival para wala na kayong poproblemahin. Now, since nag-avail tayo ng Discover Seoul Pass, yung Discover Seoul Pass kasi it's depende yun kung 24, 48, 72, on 120 hours. Yun yung in-avail natin. You just need to download the app. And lalagay ko dito ngayon yung itsura ng app, and at the same time, yung screen record kung paano natin i-activate yung free 5-day SIM card na nasa 120 hours lang if nag-avail kayo sa Discover Seoul Pass. Okay? Hang on lang. Okay, so as you can see, magpa-pop up na lang yun dyan. Andito na tayo sa Discover Seoul Pass na app. Makinig na lang kayo kasi nandito naman siya. Then, next is click nyo yung pass. Nailagay ko na kasi na-link ko na yung pass ko dito, and ayan yung QR code natin. So first, nandito sa pinakababa, get a 5-day eSIM. I-click natin siya, get a 5-day eSIM, and then i-redirect tayo dito sa isang site. Then pagka-redirect natin sa site, lalabas dito yung eSIM 5 days, get it for free, and then just need to put my name. Pero guys, i-hide ko na lang yung name ko ha, at saka yung email ko. Pero yun lang naman yung i-fill up nyo. Then after that, you get it for free. Ayan na, nag-send na siya sa email natin ng QR code. So yung QR code nyo guys ay katulad ng ganito. Wait lang.
magpa-pop up siya. Ito pala guys yung e-arrival card. Ayan. Natakpan ko lang yung details ko para hindi naman masyadong mabulgar yung mga details ko. And ayan na yung ating eSIM. So by this time naman ma-upload ko to, wala na, nagamit ko na yung eSIM. So okay lang makita yung QR code. So ayan, i-scan nyo lang siya and then i-activate nyo lang siya and make sure lang that your phone is eSIM compatible. So ganun lang siya kadali guys. Follow nyo lang instructions and then that's it. May eSIM ka na for 5 days for free and kasama na siya sa Discover Soul Pass na nasa 120 hours lang. So immediately paglabas nyo dito guys, meron ditong yung bus tickets. Pero kasi sa 120 hours nyo, kapag bumili kayo sa Discover Soul Pass, may kasama na siyang Arex na one way. So yun yung gagamitin natin. So ayan yung option nyo. Diyan kayo bibili ng ticket. Credit card only siya. And then card and transportation cards are not allowed. So, may instructions naman dyan, ipuput nyo lang in English, and then that's it. So, hindi ko na siya bibigyan ng masyadong exposure kasi marami ding bumibili ng ticket dyan. So, ngayon, ang hahanapin natin, yung nandito sa Klook, yung first floor near exit 2. Kasi doon namin pwedeng pick upin yung T-Mobile, yung travel card namin. Nasa CRM? Ayun. Sa exit 2 first floor. So hanapin muna namin siya. Then pag nakita namin, tsaka na lang ulit tayo mag-video. So kapag nag-avail kayo ng 120-hour na mobile pass, you can get your T card here. Sa may exit 2 lang siya, right across. And then you can get this one for free. So re-reload na lang natin siya sa may Arex. And ito na yung pwede natin gamitin all around the Seoul Metro. So pupunta na tayo ngayon ng Arex and doon na lang natin siya loadan. Yan guys, they also have tourist center dito. Kung may mga questions kayo, malapit na to sa may Arex and nakuha na nga natin yung T-Mobile card natin. Actually, bawal pala mag-video doon, hindi ko alam. Pero nasa way niya ako, tapos na ako mag-video. So, included yun sa vlog. Ngayon, meron naman tayong mobile app ng Discover Soul Pass on where doon tayo magbubook ng Arex ticket natin and QR na lang yung kailangan natin. Ilalagay ko din dito yung pag-avail natin ng ticket. Uunahin muna natin kay RM bago sa akin para tuloy-tuloy yung instruction ko sa inyo. Kasi if hindi, ayan, pipila kayo dyan sa mahabang lane na yan and dyan kayo bibili ng inyong ticket papunta ng Seoul mismo. So I think it takes around 45 minutes for you to arrive sa pinaka-center mismo. Kaya kailangan medyo mabilis kayo guys. Guys, nakakuha na tayo ng ticket ng Arex and papakita ko siya sa inyo. Yung sa T-Money card pala, kaya hindi namin siya ma-activate or makakuha tayo ng 5 days na unlimited. Kasi nasa Incheon nga pala kami, para kaming tangan dalawa. And then yung isa pa namin pinoproblema, yung wifi ko, hindi gumagana. Yung kay RM gumana. Ayan, restart lang pala guys. And then yung sa Arex naman, may code yon, 'di ba? Papakita ko na lang dito yung code ng kung saan yung gagamitin nyo. And then, meron doon sa may Arex na vending machine. Magpa-assist na lang kayo doon sa staff. Ibigyan kayo ng ticket ng ganito. So, yun. Free siya one way. Pero yung pabalik, syempre magbabayad na kayo. So, yun lang. Ang train natin ay 2:48 pa. 2:10 pa lang dito sa Korea. So, mag-aantay pa kami na almost 30 minutes. So, 3 PM na kami dadating ng hotel. Then, after that, lalabas din talaga tayo agad dahil kailangan nating makover yung itinerary natin dahil sayang ang araw. Hindi natin ito papalagpasin kahit wala pa kaming tulog at anong oras na sa UK now. We still need to go out because we should not miss anything in the itinerary. Okay? Bad trip niya ako. Thank you. Finally, nandito na tayo sa ating tutuluyan, ang Cave Myeongdong. Ilalagay ko na lang yung address dyan.
and kung magkano yung nabook natin kasi hindi ko na matandaan kung magkano siya. I'll convert it into peso pero kasi in pounds namin siya nabook. And sobrang malapit lang siya dun sa mismong Myeongdong Station. Like, 5 minutes walk. Medyo tumagal lang kami kasi medyo paakyat siya at saka nakamaleta kami. Pero if maglalakad ka lang talaga ng ikaw na lang, mabilis na siya. Hindi ganun kalaki yung room, pero good na siya kasi sabi ko naman sa inyo, hindi naman tayo dito lagi magstay. And I feel like sobrang okay nung kwarto niya para sa presyo. And katulad nung mga amenities niya. So, pipicturean ko siya or bibigyan natin ng short montage and then that would be it for our vlog. So I think that would be our first vlog dito sa Korea. This vlog contains yung experience natin with China Eastern, yung lounge experiences natin, and at the same time yung instruction on how to navigate your Discover Seoul Pass and how to get your AREX ticket and then your climate card. So yun lang muna for now, and magbabago tayo ng vlog kasi maglilibot na tayo ngayon sa Myeongdong, and that would be our first day or first proper tour dito sa South Korea. So thank you so much and see you again sa ating next South Korea vlog. Bye-bye!